Good morning po sa inyong lahat. So, Lucas chapter 12. Kung handa na kayo, Lucas chapter 12, atin na po itong pasimulan at manalangin po muna tayo at itulog natin mula ang ating mga sarili sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka aming Ama sa langit. Sinasamba ka namin, Ama, at dinadakila, pinaparangalan sa oras na ito. Muli po kaming lalapit sa iyo at hihingi ng patnubay at gabay na maunawaan namin ang iyong mga salitang ito, O Diyos, sa chapter 12 ng Lucas. Hiniling po namin, Amang Diyos sa langit, na buksan niyo po ang aming kaunawaan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na maintindihan ang salita mong ito. Ang bawat mga pandinig po namin, O Diyos, buksan niyo po ito na makinig ng ang may pandinig tulad ng nais mo na mag-focus kami sa mga sinasabi mo. Maitanim ito sa aming mga puso at maisabuhay namin ang nais mong ipaabot sa amin na dapat namin gawin. Maraming salamat po, Ama, at kami din po ay nagpapakumbaba sa iyo. Kung may mga pagkukulang ang sino man, pagkasalanan na hindi na kasalanan sa pananalita, sa isip at sa gawa, kami po, O Diyos, ay humingi ng kapatawaran sa mga bagay na ito, O Diyos. Linisin niyo po ang lahat upang kami maging karapat-dapat patuloy sa iyong harapan. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So chapter 12 verse 1. Ito po ay laban sa pagkukunwari. Sabi diyan, verse 1, samantala dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinubulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lahat, sa lansangan. So ito po pinaunawa sa atin dito na pinabalaan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad tungkol sa mga Pariseo na mga mapagkunyari. Magaling silang magturo pero hindi nila isinasagawa ang kanilang tinuturo. Mga mapagkunyari, mga panlabas lamang ang kanilang ginagawa. At sinabi dito po, walang lihim na hindi mabubunyag at walang nakatago na di malalantad. Sooner or later, ito man ay mabuting gawa, malalantad ito kahit hindi mo yan pinagsasabi. Sooner or later malalantad. Ganon din ang isang bagay na tinatagong kasalanan. Kahit gaano ang pagtago nito, sooner or later, ito ay mabubunyag. Amen? So kaya yan. Verse 4, ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matatakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin higit pa rito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Kasi alam natin na ang Diyos ang supreme, siya ang may kapangyarihan, nasa kanya ang lahat ng kapasyahan. Kapag ginusto niya, walang makakapigil sa kanya. Kaya tinuturuan tayo, wag tao ang ating katakutan. Wag yung taong pumapatay ng katawan pero wala naman kakayahang gumawa pa ng higit doon, bagkus ang Diyos ang katakutan natin. Sabi diyan, katakutan ninyo siya pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan din magtapon sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili ng 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman kahit isa sa kanila hindi kinakalimutan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. So, pinaunawa ito kung ang ibon na ibinibinta, gayunman kahit isa hindi ito kinakalimutan ng Diyos.
Kaya pinapaunawa dito, huwag tayong matakot kasi even, sabi dyan, maging ang mga buhok ninyo ay bilang ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot kasi mas mahalaga tayo kaysa mga maya. At ito po, verse 8, pagkilala kay Kristo. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kinikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Ito po yung nakita natin bakit sinabi ito? Dahil ang banal na Espiritu Santo, ang trabaho ng banal na Espiritu Santo, siya ang nagtuturo sa ating manalangin. Siya din po ang nagtuturo sa atin, nagpapaalala ng mga sinasabi ng Panginoong Hesus na kung saan mensahe ng Diyos. Ngayon, kapag ang Espiritu Santo po ang siyang nilait, sabi diyan, nilapastangan, yan ang walang kapatawarang kasalanan. Malinaw sa salita ng Diyos sa ating pag-aaral, ang lahat ng kasalanan ay napapatawad kapag ito po ay inihingi ng tawad. So malinaw, lahat ng kasalanan, gaano man kasama ang tao, kapag ito ay lumapit sa Diyos ng taos puso, pinapatawad ng Diyos ang kasalanan ng tao. Subalit sabi dito, sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Bakit? Kasi nga po malinaw, tulad ng sabi ko, ang Holy Spirit ang siyang nag-uudyok sa ating puso. Kung tayo ay nagkasala, siya po ang nagkukonvict sa puso natin na humingi ng tawad sa Diyos. Ngayon, kung ang Holy Spirit nilayuan ang tao, dahil nilapastangan ang Holy Spirit, sino ang magkukonvict sa puso ng taong iyon na makahingi siya ng tawad sa Diyos? Wala. Kaya malinaw dito, ang anumang kasalanang hindi nahihingi ng tawad ay may walang kapatawaran. Yan po ang nakita natin dito sa mga Pariseo, mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, mga punong bayan na nagpapatay sa Panginoong Hesukristo. Hindi sila humingi ng tawad, hindi sila nagpakumbaba, hindi nila inaccept ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, na yun ay ang salita ng Diyos. Kaya makita po natin dito sa kasaysayan, malinaw na sila ay walang kapatawaran. Dahil malinaw, uulitin kong muli, the Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit, malinaw, andyan ang mga kagandahang loob, bunga ng banal na Espiritu ng Diyos, at siya po ang nagtuturo sa ating manalangin kung paano tayo lumapit sa Ama, kung paano tayo humingi ng tawad. Subalit kung ito po ang lalapastanganin, hindi na makakalapit ang tao sa Diyos, dahil sino pa ang mag-convict sa kanya? Ang Holy Spirit na kanyang, kumbaga, sabi dyan, sino mang lumapastangan sa Espiritu ay hindi patatawarin. Kasi nga, hindi nakahingi ng tawad sa Diyos ang tao dahil walang conviction. Kaya ito po napakahalaga talaga na naiintindihan natin ang trabaho ng Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, siya ang nagpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus. Siya po ang tagapagturo natin. Ito ang Espiritu ng Diyos ang ating tinanggap dito sa lupa nang ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Ang Holy Spirit po ang ating tinanggap. Ang Holy Spirit din ang kinasihan ang banal na salitang ito ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya natin naiintindihan ang patungkol sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin ng tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ang Espiritu ang nilapastangan, papaano ang taong makakalapit sa Diyos? Kaya napakalinaw dito, patatawarin ang lahat ng kasalanan. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin.
Verse 11, kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harap ng mga pinuno at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mabahala kung papaano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. So napakalinaw, ang Holy Spirit po ang nagtuturo sa atin ng tamang pananalita. Katulad ng sabi dito, huwag kayong matakot dahil ang Holy Spirit ang magtuturo sa inyo. Ito po verse 13, maling pag-iipon ng kayamanan. May mali palang pag-iipon ng kayamanan. Pakinggan po natin. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iuutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kayamanan. So napakalinaw po ito, ang tinuturo dito na kapag ang tao ay nagkaroon na ng kasakiman, iyan po ang sumisira sa tao. Kapag ang tao inibig ang salapi, yan ang nagsumisira sa tao. Pero malinaw, ang salapi hindi masama. Ang masama kapag ang salapi ay ang ginawa ng dinidiyos na ng tao. Kapag naging makasarili at naging sakim. Kaya nga maraming mga pumapatay ng tao dahil lang sa kayamanan, dahil lang sa pera. Yan po ang masama. Kaya sinabi dito, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sakim, ibig sabihin, gusto sa kanya lang lagi, sa kanya lagi. Yan po ang kasakiman, sapagkat ang buhay na ito ay wala sa dami ng kayamanan. Okay? So malinaw po, verse 16. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani, alam ko na. Sabi niya, alam ko na, ipapagiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa inyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit duka naman sa paningin ng Diyos. Ito po yung mga taong ipon ng ipon, tapos hindi, kumbaga, nagiging masasakim, at ang iniisip niya ay meron na akong kayamanan. Anong nangyari? Sabi dito, kinagabihan, kukunin ko ang iyong buhay. Saan mapupunta ang iyong pinaghirapang kayamanan? Kaya sabi dito, hangal, sa gabi ring ito, ibabawian ka na ng buhay. So ito po pinapaunawa sa atin dito ng Panginoon. Talagang hindi natin madadaya ang Diyos. Siya po ang may hawak. Kaya tulad ng sabi kanina, siya ang may hawak ng lahat. Kaya siya dapat ang katakutan. Ibig sabihin, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, mayaman, nag-ipon ng kayamanan sa kanyang sarili. Pero anong nangyari? Nawala din, kinagabihan, namatay sa sinong nakinabang ng kanyang kayamanan? Kaya sabi diyan, tinuruan tayo kung tayo po ay nagkakaroon ng kayamanan. Sabi diyan, ipamahagi sa duka, katulad ng sinabi dito. Upang, sabi diyan, ngunit, sabi diyan, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Sa sarili. Mga selfish, puro sa sarili. Sabi diyan, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Tinuruan tayo, kapag tayo blessed ng Lord, gamitin natin ito sa kapurihan ng kanyang pangalan.
Ngayon dito na po tayo sa verse 22. Sinabi pa ni Jesus, ito po tungkol sa pananalig. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. So pakinggan po ninyo, sino dyan sa inyo ang laging balisa na pagkagising iniisip paano ang pagkain, paano ang damit, paala akong pera? Ito po ay para sa inyo. O sa mga nababalisa, pakinggan po ninyo ito ha. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim no umaaniman, wala rin silang imbakan o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakadagdag na sa kanyang buhay na kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? O may nagdagdag ba ng buhay mo nang ikaw ay balisang-balisa? Tingnan ninyo ang mga bulaklak. Sabi dyan. Sabi dito po ano? Sino sa inyo ang makakadagdag sa kanyang buhay ng isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo mababalisa tungkol sa ibang bagay? Kung hindi nyo nadadagdagan ang inyong buhay ng isang oras dahil sa pagkabilisa, ay bakit kayo nababalisa sa ibang bagay? Ibig sabihin, nasa Diyos ang kapangyarihan ng lahat. Sabi dito po, tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung papaano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kaya huwag kayo, sabi dito, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya. Maliit. Kasi laging balisa, wala. Ang mga ganitong taong laging takot. Ano po ay walang pananalig sa Diyos. Kaya sabi sa 29, kahit huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ay pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam na ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Subalit, ito po ang kasagutan ng mga bagay na inyong kailangan. Huwag kayong mabalisa dahil ito po ang sagot. Verse 31, subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Higit ninyong pakaisipin kung papaano kayo makasunod sa Diyos. Hindi yung pagising sa umaga, balisang-balisa na kung papaano makapangutang. Pagising sa umaga, naghahanap na kung saan na makahiram ng perang pangbayad sa inutangan. Papaano ang pagkain? Yan po ang sabi dyan. Yan ang mga ugali ng mga walang pananalig. Pero ang bilin dito ng Diyos, bigyan ninyo ng halaga, una sa lahat, na kayo ay pagharian ng Diyos. Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat na ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Kasi ang Diyos po ang nakakagawa ng kaparaanan sa ating buhay. Kaya kayong mga balisa sa pagising sa umaga, iniisip saan ang pakuha ng pangsaing, papaano na yung utang ko, papaano na yung bayaran ko, papaano ang mga bills na babayaran. Ang sagot po dyan, ito,
unahin mo muna ang Diyos. Unahin mong pagharian ka ng Diyos. Unahin mong paano ka talaga makasunod sa kalooban ng Diyos. At ang lahat ng iyong kailangan ay ibibigay sa iyo. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang sinabi niya, tinitingnan niya tayo. Kung kailan hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya. Kapag nasuri ng Diyos na taimtim kang gustong makasunod sa Diyos, na kapag pumasok sa isip mo ang kabalisahan, papalitan mo ito ng salita ng Diyos. Mas uunahin mong paniwalaan ang salita ng Diyos kaysa sa mga nakikita mong problema. Doon po iyan ang meaning ng pananampalataya at dyan nalulugod ang Diyos at dyan nakakakilos ang Diyos. Amen? So ayan, unahin ang Diyos. Ang sunod po, ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Doon walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Kaya yung tinukoy dyan, nagiging sakim ang tao dahil puro kayamanan ang laman ng kanyang puso. Pero tinuturuan tayo dito kung pinagpapala tayo, gamitin natin ito sa Diyos, dahil doon habang gumagawa tayo ng mabuti, sumusunod tayo sa Diyos, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, iyan po ang tanda ng pag-iipon ng kayamanan sa langit, na doon walang naninira, katulad ng sinasabi dito, wag dito sa lupa ang ilagay ang puso sa mga kayamanan sa lupa, dahil dito may sabi dito, meron ditong kumbaga magnanakaw, meron ditong sumisira sa mga kayamanan iyon, subalit sa langit higit na nating pagsikapan na doon tayo makapasok sa langit. Ibig sabihin, doon tayo mag-impon ng kayamanan dahil doon walang insekto at magnanakaw na sumisira. Next, 35, ang aliping laging handa. Maging handa kayong lagi at pahanatilihing maliwanag ang mga ilawan. Maging ilaw yung ilawan, yung magagandang gawa natin. Panatilihing itong maliwanag. Tumulad kayo sa mga aliping naghintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung dumating at kumatok at ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon. Maging sa hating gabi o madaling araw man, sinasabi ko sa inyo, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang mapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yan po ang pagtuturo sa atin, na everyday make sure na lumalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos, dahil hindi natin alam ang kanyang pagbabalik. Verse 41, ang tapat at di tapat na alipin. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi ba po ninyo ang talinhagang ito para sa amin, para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon
Panginoon at isasama sa mga suwail. Ito po yung mga warning sa atin, na gawin natin na talagang panatilihin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong pabanjing-banjing na tulad ng sabi ng iba, hindi pa naman siya darating, kaya okay lang, saka na lang ako magsisisi kapag malapit na ang pagdating ng Panginoon, saka ako hingi ng tawad. Ito po ang sinapaunawa dito, hindi natin alam kung kailan ang kanyang pagbabalik, kaya panatilihin natin, gampanan kung ano ang mga tungkulin na pinagkaloob sa atin upang pagdating niya, makita tayong nananatiling tapat. 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan lamang ng magaan. Tingnan nyo po, yan nga, yan yung sinasabi dito, mas malaki ang parusa ng taong alam ang tama ang gawin ay hindi ginagawa. Although yung taong hindi alam na kasalanan ay nagawa niya, parusahan din yun, pero magaan. Mas mabigat ang kasalanan ng taong alam ang salita ng Diyos, subalit hindi niya ginagawa ang kanyang nalalaman. Kaya sabi po dito, sa sunod, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Sa ating mga malalaki ang responsibilidad, gampanan natin ang responsibilidad na yun. Kasi kapag hindi ginawa ang bagay na yun, marami kang pananagutan. Amen? So 49, pagkabahabahagi sa sambahayan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito natatanggap. Akala ba ninyo na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Kasi nga po, ito po, sabi ng Panginoon, nung bumaba ang Panginoong Jesus, dito po mga maraming nagkawatak-watak, naglaban-laban. Bakit? Ito ang, kumbaga, hindi maintindihan ng karamihan. Kasi nga po, malinaw, nang bumaba ang Panginoong Jesus, marami ang nabago ang kanilang kaunawaan, katulad na itong mga, kumbaga, nabuksan ang kaisipan ng totoong pananampalataya sa Diyos. Dahil marami, katulad dito mga Pariseo po, marami sila ang mga kanila pong mga kanilang pagsamba ay galing sa mga ritual or mga tuntunin na yun ang naging dahilan na sila po ay hindi sumunod sa Diyos. At marami, katulad na lang makikita po natin, maging sa isang sambahayan, kapag ang isang Kristiyano nakakilala na sa Panginoon, anong nangyayari kadalasan? Yung asawa kontra. Ang iba, kapag ang nanay, sometimes ang anak, sometimes ang kapatid, kinakalaban nila yung mga taong nakakilala na sa Panginoon, na nabuksan ang kaisipan, at sinasabi ng mga kumakalaban na ito ay nag-born again ka na, nagbago ka na ng relihiyon. Yan po ang sinasabi. Kaya doon nagkakawatak-watak sa pagsimba sa umaga, iba yung puntahan ng iba ang simba ng isa, ibang simbahan naman pupunta ng isa, kasi sila yung mga hindi namulat sa katotohanan. Pero tayong namulat sa katotohanan, di ba? Kita nyo, nung mga bago-baguan tayo, kinukontra tayo. May mga kapamilya na nakakilala na sa Panginoon, tapos kinakalaban siya ng kanyang pamilya, kalaban ng asawa, kalaban ng anak, kalaban ng magulang, kasi sinasabi, bakit ka nagbago ng relihiyon? Na hindi naunawaan na ang Panginoong Hesus nung matanggapin natin ito sa ating puso, ito ang tunay na katotohanan. Subalit marami ang mga hindi naniniwala dito. Kaya iyan po, sabi ng Panginoong Hesus, nang bumaba siya sa lupa, nagkawatak-watak. Dahil yung mga mali nilang paniniwala, mga nabuksan,
at yung iba ayaw iwanan ang mga tradisyon, mga pagsambang, mga ritual. Kaya sila ay hindi nag-asasang-ayon sa mga nakakakilala na at nabago na ng Panginoon. Ang sunod po ay pagkilala sa mga palatandaan. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan at ganun nga ang nangyari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakaganon nga. Mga mapagkunyari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo maunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Ito po yung mga nagwe-weather forecast. May bagyong darating. Dito may tag-init. Dito malakas ang hangin. Napipredict nila yung palaglagay ng panahon. Subalit yung palatandaan na sabi dyan, ngunit bakit hindi ninyo maunawaan ang tanda ng kasalukuyang panahon? Na ibig sabihin, kasalukuyang panahon nagbabadya, nagpapaunawa, nagbibigay signal ang Panginoon na malapit na siyang dumating sa pamamagitan ng mga palatandaang ibinigay niya sa Biblia, at nakikita natin yung mga palatandaan na nagaganap na, pero hindi ito nauunawaan o napuporcast ng mga tao. Bakit? Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, hindi nila naiintindihan na nagaganap na ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Sabi dito, magagaling silang magsabi, ayan, malakas ang hangin sa banda roon. Ay siguro ay uulan. Pero ang palatandaang, sabi dyan, subalit, sabi dyan, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at langit. Bakit hindi ninyo maunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon na ang Panginoon sinasabi niya kapag nangyari na ito, nalalapit na ang wakas, which is yung tinutukoy sa Matthew 24 na palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Verse 57, makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi inyo mapagpasyahan kung ano ang tamang gawin? Kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mo makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. Baka kalad ka rin kaniya sa hukom at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang huli-huling sentimo. Ibig sabihin, kapag may kaaway o may kagalit sa iyo, makipag-ayos ka bago pa ito lumala at magkaroon pa ito ng matinding pinsala sa iyong buhay. Immediately, sabi diyan, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo, sa kaaway mo, makipagkasundo ka bago maging malala ang sitwasyon. So, amen. So, dyan po tayo magtatapos. Salamat sa salita ng Diyos na ito purihin ang dakila niyang pangalan. Yes, Father God, we thank you so much, O God, sa message mong ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siya pong nagbukas at nagpaunawa sa lahat sa aming mga nakinig sa araw na ito. Kaya ikaw po ang maghari sa bawat isa. Salamat sa karunungan at sa kaalaman na binuksan niyo po ang aming kaisipan sa bagay na ito. Masunod nawa ang kalooban mo naming lahat, O God. Masunod ang kalooban mo, maparangalan ka namin, Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, God bless po everybody. Hanggang sa sunod na linggo po. Again, reminder ko po sa inyong lahat, continuous kayong magbasa ng inyong mga Biblia. Okay, bye-bye.